Target kasi talaga ng mga scammer na yan, yung may mga matitinding pangangailangan. Gaya ni Maylene, di ba? Wala siyang pera kaya madali siyang na-scam ng boss niya. Well, may iba-ibang klase din ng scams, ha? Kasi may mga scams na ang tina-target talaga nila ay yung mga emotionally vulnerable. Kasi pag vulnerable ka, mas madali kang manipulahin. Magaling talagang magbasa ng mga tao yung manloloko na yan. Excuse me, ladies. May lakad pa kami ni Ingrid. Enjoy! Salamat. Ano to, Patricia? Meron bang message yung sasabing huwag kang mag-bail out? Come on, Patricia. Is this the reason kung bakit parati ka nawawala ng gabi-gabi? What's the big secret? Yan din ang question ko, Han. Eh, hindi ko kilala yan. Unregistered number, di ba? Ano nga to, Patricia? Well, probably it's some kind of boodle or impersonation scam. Di ba uso yung mga tao nagpapadala sa'yo ng mga fake messages at saka ng mga emergency messages, tapos mamaya hihingaan ka lang ng pera dahil akala mo kilala ka nila pero yung pala, binenta na ng kung sino dyan yung aking registered number sa scammers para hingian ako ng pera. You know what? I won't fall for that and neither should you. Kung sabagay, ang registered number nga yan. Sige na. Papalo na ako. I have a meeting with the client, okay? Okay. Bye-bye. Stupid! Stupid! Classic Patricia. Gone silent just when things need to get done. Great. That's wonderful. Alam mo, buti na lang talaga. Binigay mo na sa akin yung mga contacts mo. Hello, boss. Kanina ko pa kayo contact. Naabisuhan ako ni Ma'am Patricia. Tuloy po ba operasyon? Oo, tuloy tayo. Pero hintayin yung go signal ko, ha? I'll let you know when it's showtime. Sige, boss.